Jared Vanderbilt doubtful para sa Game 2 at si Luke Kennard naman ay questionable pa dahil sa pananakit ng kanyang leeg. Ano ang mangyayari sa Lakers sa kanilang susunod na laban kontra sa Thunder? Sa isang laban na nagpasabog ng emosyon sa Game 1, ang Lakers ay humarap sa matinding hamon sa Game 2 laban sa Thunder. Pero may mga biglaang balita mula sa injury report na maaaring magbago sa kanilang lineup at estratehiya. Bago pa man ang Game 2, may mga bagong update mula sa Lakers at ito ay tungkol sa dalawang pangunahing manlalaro na makakaapekto sa kanilang laban. Ang Game 1 na isang matinding pagkatalo para sa Lakers sa score na 108-90 laban sa Oklahoma City Thunder. Ang pinakamalaking pagkatalo ay hindi lang sa score kundi pati na rin sa kanilang key players na si Jared Vanderbilt. Sa isang hindi inaasahang kaganapan, si Vanderbilt ay nagtamo ng isang malupit na injury sa kanyang kanang pinky finger matapos mag-attempt ng block. Ang kanyang daliri ay nag-dislocate at tumusok pa ang buto sa balat. Isang injury na karaniwan ay hindi makikita sa isang laro ng basketball. Habang ang pagkatalo ay matindi, hindi ito ang tanging usapin. Si Luke Kennard ay hindi rin ligtas sa injury. Bigla na lang siyang nagkaroon ng discomfort sa leeg, kaya naman siya ay tinuturing questionable para sa Game 2. Paano makakaapekto ang mga absensiya o pagbalik nila sa laro? At dito pag-usapan natin ang dalawang manlalaro, ang mga epekto ng kanilang injury at kung paano ito magpababago sa laban ng Lakers. Jared Vanderbilt, isang defensive specialist, ay may malaking papel sa defensive schemes ng Lakers. Isa siya sa mga mangungunang forward ng team at kilala sa pagiging versatile. Ang injury na ito, kung hindi siya makakapaglaro, ay magkakaroon ng epekto hindi lang sa kanyang individual performance kundi pati na rin sa defensive rotation ng Lakers. Paano makakaapekto ang kanyang injury sa defensive weakness? Kung hindi siya maglalaro, mawawalan ang Lakers ng isang pangunahing pangdepensa na pwedeng humarap sa mga star players ng Thunder tulad ni Shai Gilgeous-Alexander at si Chet Holmgren. Si Vanderbilt ay isang importanteng piraso ng kanilang frontcourt defense. Sa depth sa lineup naman, kung magpapalit si Vanderbilt ng ibang player at maaaring si Marcus Smart o Jackson Hayes ang mag-step up sa kanyang pwesto. Ngunit hindi nila kayang punan ang kanyang depensa ng buo. Sa transition defense, si Vanderbilt ay malakas sa transition defense. Kaya't kung wala siya, magiging mahirap para sa Lakers na magsara ng fast break ng Thunder. At dito naman tayo kay Luke Kennard, ay isang key shooter sa Lakers at nawawala ang isang mahalagang scoring threat sa perimeter kung hindi siya makakapaglaro. Ang kanyang 3-point shooting ay nagpapalawak ng floor at nagbibigay ng mas maraming pagkakataon kay LeBron James. At paano nga ba ito makakaapekto? Una dito ang lack of spacing. Ang pagkawala ni Luke Kennard ay magdudulot ng kakulangan sa floor spacing, kaya't magiging mas madaling mag-focus ang Thunder sa pagdepensa kay LeBron. At dito naman tayo sa playmaking impact. Si Luke Kennard ay may magandang basketball IQ at kayang mag-create ng mga offense shots para sa mga kasama sa team. Kung wala siya, si Austin Reeves at Marcus Smart ay kailangan magsilbing primary playmakers. Idagdag mo pa ang scoring load. Kung hindi makakapaglaro si Luke Kennard, tataas ang scoring load kay LeBron. Kaya't maghahanap ng role players ang Lakers tulad ni Rui Hachimura at Marcus Smart. At sa kabila ng mga injury ito, ang Lakers ay maghahanap ng leader sa kanilang kupunan. Ang kanilang tagumpay sa Game 2 ay nakasalalay kay LeBron James at sa kanilang mga role players na mag-step up. Kung hindi maglalaro sina Vanderbilt at Kennard, kailangan nila magpakita ng tapang upang labanan ang Thunder. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, ang Lakers ay kailangan magpakita ng resilience at si LeBron James ay kailangan magpakita ng pinakamagaling na laro upang patuloy na manalo sa Oklahoma City Thunder. At ang kanilang mga role players at bench depth ay magiging susi rin para sa isang tagumpay. Kakayanin kaya nilang manalo nang wala ang dalawang key players na nadagdag sa injury? At kung mananalo nga sa Game 2 ang Lakers ay magpapakita ng lakas ng team at ng kanilang pagnanais na magpatuloy pa sa playoffs. Ang Lakers ay maghaharap sa isang malaking pagsubok sa Game 2 laban sa Thunder at ang kanilang resilience ay susubukin. Kung magtatagumpay sila, ipapakita nila kung gaano kahalaga ang team effort sa mga critical na laro. Ano sa tingin nyo mga fans ng Lakers? Kung wala sina Vanderbilt at Kennard, pati na rin si Luka Doncic, sino ang dapat mag-step up? At sino sa mga role players tulad ni Austin Reeves, Marcus Smart o mga batang tulad ni Bronny James ang makapagbibigay ng malaking kontribusyon sa LA Lakers? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating bagong mga upload. Peace out mga ka-Fast Break!